Parang bungo, oh. No, parang siyang bungo. Oh my God. Gagi, puro ran. Merong marka, guys. Ito siguro yung dati niyang itsura. Patunog nitong REM pad. At may foil dito, tsaka plastic. Feeling ko nandito siya sa loob. Dekada 90 nang itinayo ang resort na ito, pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay napilitan itong magsara. Ayon sa mga taga dito, isang guest daw ang binawian ng buhay sa isang kwarto at marami silang nakikitang duwende at ibang elemento tuwing kabilugan ng buwan. Maliwanag ang buwan, natanaw ako dyan sa bintana, nakikita ko sila dyan, mga hearts. Umaga pag-gising ko, nakaupo ako sa balkon dyan ng bahay dyan. Nakita ko yung mga 20 na ganyan lang. Maraming haka-haka tungkol sa resort na to, kaya pinuntahan ko para malaman kung totoo. Andito na ngayon tayo sa spot kung saan matatagpuan ang pinakamalaking abandonadong resort dito sa Tagaytay. Kaya tara, samahan niyo akong ikutin to. Pumasok na kami agad para maglibot at dito pa lang sa bungad, nagkalat na ang iba't ibang gamit nila. Dito siguro sila kumukuha ng ticket bago sila makapasok dito sa resort. Kasi doon, merong pintuan doon eh. Dito sila siguro nagbabayad muna. Tapos saka sila pwedeng pumasok sa loob. Check natin, tara. Yun oh, may mga gamit sa loob guys. OMG, daming naiwan. Pagpasok sa loob itong nakita ko. OMG, sobrang dilim. Isang napakalawak na resort na unti-unti nang nabubulok ng panahon. Sobrang lawak nito. Time check natin ngayon. It's already 11:47. Try natin ikutin to kasi sobrang lawak niya. So, hindi masyadong kita kasi ano lang yung flashlight. Ayan, sobrang lawak niya guys. Tapos dito, ito siguro yung mga rooms nila. Tapos dito banda, ito yung sa cashier. Check natin kung may masasagap tayo dito. Habang naglilibot nakita namin to. Ano to? Parang may nagsisiga dito ah. So meron pa dito guys. Siguro ano to? Lagayan ng gamot. Mga ibang gamit na pang first aid nila. Dito naman banda, dito yung cashier nila. Siguro ito yung part kung saan bago pumasok sa pool, dito siguro sila nagbabayad. Dito sa hagdan meron kaming nakitang isang maliit na banga. Ano to? Bakit may banga dito? Ito, kagi. Di pa siya basag. Grabing bigat. Meron siyang mga nakalagay. Medyo kakaiba ang disenyo nito. Parang bungo oh. No? Parang siyang bungo. Yung handle niya guys, parang bungo. At pagtingin namin sa taas, meron kaming nakitang isang babala sa pader. Nakalagay, bawal pumunta dito. Bawal daw umakyat. Kaya nag-decide kaming libutin muna ang babang parte ng resort. So, check muna natin dito guys kung ano makikita natin dito sa baba. Tapos mamaya, try natin mag-investigate kung may masasagap tayong frequency dito. Pero habang naglilibot, bigla kaming may napansin dito. Sobrang lawak niya. Mga walls niya, tsaka yung pundasyon niya, okay pa talaga. Wala lang siyang pintura. Uy! Opo. Walang sumasagot kaya nagpatuloy lang kami. May mga nalalaglag lang dito. Check muna natin dito guys. Tingnan natin kung anong meron. Doon lang tayo banda siguro sa likod para wala tayong masagap na kuryente kasi malapit lang to sa daan. Baka may masagap tayong ibang frequency dyan. So dapat dito tayo sa loob para hindi makontaminate yung investigation natin. Kaya dumiretso pa kami sa loob para makita kung ano pang meron dito. OMG, ano to? Parang table? Ba't parang lagayan to ng manok? Kulungan ng manok, no? Ginamit nila yung space para mag-alaga ng manok dito. Oo, pero ngayon abandon na rin siya, no? Meron pa dito mga lagayan ng manok at mga pintuan na halos pwede pa. Hardwood? Doorknob niya nandito pa, guys. At habang nag-video, biglang nangyari to. Pero ngayon pinabayaan na lang siya. Sayang no, hindi nila ni-renovate. So, check pa natin kasi sobrang lawak nito, guys. Nanggagaling ito sa mga damo pero hinayaan lang namin baka may mga pusa lang sa paligid pero nabigla kami sa sumunod na aming nadiskubre. Tara. Yun. Ano yan? Tiyang gala. Uy. Yun no. OMG.
Ba't may foil dito tsaka plastic? Parang ito din yung nakita natin sa dating resort no? Bakit may mga foil dito? Kaya nagmadali na kaming maglibot dahil baka hindi elemento o espiritu ang makakasalubong namin dito. Grabing lawak yan guys. So mamaya puntahan natin yun. Kasi meron dun parang cottage yun sa kabila. Tapos dito, siguro baka parking lot to. Siguro duyan to no? Ay, hindi. Para na siyang tela na tinali-tali. Yun no? Habang tinititigan ko ito, bigla kaming may narinig na tunog. Gagi. Yeah. Ring mo? Diyan banda sa pool. Flashlight. Tao po. Wala kaming makitang tao kaya iniisip namin na baka bitak-bitak lang ito ng mga semento. May mga tumutunog dito. So hindi ko alam kung mga nalalaglag to na parte ng pader. Pero siya okay pa siya Ayan, baka dyan galing yung mga bitak-bitak siguro. No, tara check natin kung meron dyan. Nahin muna natin dito guys kasi dito galing yung tunog. So check natin kung Yan Ring mo. Tara. Hindi nawawala kaya pinuntahan namin para tingnan kung saan nanggagaling ang tunog. Daming mga naiwan na gamit. Ang iwan Yung mga niya, kahoy niya. Hindi ko sure kung naririnig dito guys. Kasi dito banda sa amin, maingay yung mga dumadaan. Pero hindi ko sure kung sasagap dito. Ayan. Tao po? Lilipat na dapat kami nang bigla kaming may nakitang litrato. Oh my God. Picture? Wow, ito siguro yung dati niyang itsura guys. Oo. Gaging ganda. Yan siya. Mapapaisip ka na lang talaga kung anong mararamdaman ng mga dating pumupunta dito pag nakita nila ang sitwasyon nito ngayon. So, check natin dito. Time check tayo. So, time check. Kaya pala, alas 12 na ng gabi guys. At sa aming paglilibot, meron kaming nakitang mga bakas sa pader. Ganun din. OMG. Ano yan? Yan merong marka guys. Kulay pula ang mga ito at hindi kami sigurado kung saan ito nanggaling. Ipon dito. Pero dyan lang siya banda check pa natin dun guys. So dito halos puro lang mga dito guys. Yung mga kahoy na sira-sira. Yung mga pinto nandito din. Pero check natin dito banda kung ano mahanap natin dito sa mga cottage na to. Pagdating sa gitna natagpuan namin ang pool nila. OMG. Kagi nandito yung pool. Laki. Pero wala na itong tubig at puno na ng basura. Meron pa mga naiwang bola dito guys. Mga bubog. Basag na to mga bote yung iba dito. Mga inumin, soft drinks. Iniwan lang dito guys. Ito po, nagkalat dito. Sa harap lang ng pool, nandito na yung mga maliliit na cottage nila. Pero wala na rin siyang bubong. Yan kung makikita nyo dyan. Puro na lang siya mga haligi. Yun na naiwan. Tsaka yung ibang pader, bagsak na. Tapos dito, yung harap nito, sobrang lawak niya guys. Kaso napapalibutan na ng gubat. Tapos dito, matataas na yung damo. So medyo delikado din kasi baka may mga ahas na dito. Kaya umakyat na agad kami para libutin ang taas na bahagi ng resort. Check natin kung ano meron dito. Tara. Yan, bawal daw pumunta dito. So, hindi ko alam kung para saan yung babalang yun. At habang paakyat, may nakita kami nakakakilabot na mga mensahe. Dito din, meron din run. Bakit? OMG. Gagi, puro run. Lagay. Alis. What the heck? Para saan kayong babalang to? Tao po. Oh my God. Guys, dito medyo matayo yung balahibo ko. Oh my God. Yun sobrang dami. Puro run. Oh, ito siguro yung mga rooms nila dito guys pag nag-overnight. OMG. Bakit ganito to dito? Ganyan yung nakalagay. Gagi, ang creepy ng mga nakasulat dito guys. Parang may babala na may something dito. OMG. Dito meron din guys. Yan Oh my God, ba't ganyan yan? Sira-sira na ang mga parte nito at nabibitak na rin ang mga semento. Sira-sira na. Check natin dito sa ibang rooms guys. Kung ano yung mahanap natin dito. Oh, kagi sobrang lawak niya guys. Yan pero empty na siya. So dito yung siguro yung banyo. Pero wala na siyang laman kasi hindi pa na-finishing yung mga pader niya. Puro palang hollow block. So siguro hindi to natapos yung part na to. Kaging lawak. Tara, check pa natin dito sa kabila. Pero meron pa to guys likod. Try natin dun mamaya kung may masasagap tayong frequency or kung meron tayong maramdaman dun na something nakakaiba. Tara. Sira-sira na rin ang katabi nitong kwarto pero matatanaw mo dito ang
buong resort. Empty na rin siya guys. Tapos dito sa kabila, matatanaw mo dito yung mga, yan, meron dyan sa likod. So part pa yan ng resort. Tapos dito guys, matatanaw mo na dito yung buong area. Dyan yung pool, tsaka nandun yung mga parking. Pero try muna natin puntahan to kung anong meron dito. Kasi meron malaking cottage. Siguro ito pang family to. So check natin. Kaso medyo masukal na dyan kasi maraming puno. Kaya bumaba na agad kami para tingnan ang likod na bahagi ng resort. Pero papasok pa lang kami, hindi ko na mapigilan ang kilabot na aking nararamdaman. Pero medyo creepy dito. Matay balahibo ko. May mga naiwan pang damit dito. Tao! Dahan. Dito may mga damit. Yan o. May mga naiwang damit guys. At nang dumiretso pa kami sa likod, mas lalong lumala ang aming kilabot. OMG. Meron pa pala dito guys. Kaso medyo iba yung pakiramdam. Dito medyo goosebumps na ako dito. Hindi ko alam bakit. Kaya nga eh. Hindi ko sure baka dahil nasa gubat kami. Dito may natagpuan kaming isang maliit na bahay at napapalibutan to ng mga malalaking puno. Tara check natin. Ano to? Parang bahay? Oh my god. Para siyang private room. Wala kaming kaalam-alam na dito pala nangyari ang insidente. May gamit sa loob. Tao. Wala siyang tao. Oh my god. At pagpasok sa loob, ito ang bumungad sa amin. Habang nagvi-video, bigla akong may napansin dito. Grabe, daming gamit dito guys. Mga parte ng kotse. Opo. Parang may puti. Ano yan? Ito yung flashlight. May naaninag kaming puti sa dulo at hindi kami sigurado kung ano ito. Gusto yung flashlight namin. Wait lang. Matayo na yung balahibo ko. Ano yan? Sa unang tingin, akalain mo talagang tao ito. So dito guys, meron pa mga parte ng kotse. Mga spoiler, mga mating niya nandito pa. Pati yung tapaludo ng motor nandito din. Tapos dito, meron dito para sa golf. Gagi, mukhang okay pa to. Meron pang mga mamahaling gamit dito, pero magtataka ka talaga dahil walang ni isa ang nagtangkang kumuha. Gagi. Tapos dito sa likod, gubat na rin. At pagpasok namin sa kwarto, ito ang tumambad sa amin. Pero dito mga gamit guys. Dito yung higaan. Pero hindi ko sure bakit dito medyo malamig. Malamig sa part na to, no? Tsaka nakakakilabot sa parting to. Wala naman nakakapasok na hangin dito. Yan kung makikita nyo, wala namang hangin. Pero malamig siya guys. Hindi ko sure baka sa insulator lang or what. Tapos ito yung higaan nila. Oh. Sobrang luma na. Naiwan din dito ang ibang personal na gamit nila. Shades, lanyard, toothbrush. Ang daming shades. Kaya nga eh. Tapos dito sa kabila, ang daming gloves. Oh my god. Bakit may mga gloves? Medyo creepy dito kasi gubat na tong sa likod namin. Yan o. Tapos, ano yan? Gaging laki ng puno. Balete ata yung nasa likod. Kaya nag-decide kami na dito na mag-imbestiga kung meron kaming masasagap na kakaiba. So yun guys, dito medyo kakaiba yung lamig. So try natin mag-investigate dito. May mga tumutunog. Try natin dito kung ano yung masasagap natin dito sa loob. Kasi dito medyo malamig eh. Gamitin natin tong music box, tapos meron tayong dead bell, tsaka REM pad. Try natin dito kung meron tayong masasagap. Kaya sinet up ko na agad ang mga gamit at pagkatapos ko tong ilagay sa pwesto, nagsimula na agad kami. So yun guys, sinet up na natin yung tatlong gadget. So nandito yung dead bell, yung music box, tsaka nandun yung REM pad. So ngayon simulan na natin if meron dito. Tara, ready ka na? Magsisimula pa lang kami, ito agad ang nangyari. Guys, wala pa kaming tinatanong pero Biglang tumunog ang music box. shucks. At dun talaga sa kama. Diyan talaga sa kama yung ano. Hindi ko alam anong ano dito. Bakit kaya? Pwede ba namin malaman kung meron kaming kasama dito? Tumutunog ito kahit hindi ko pa tapos ang mga sasabihin ko. Pwede niyong patunugin tong mga gadgets. Oh my God. Guys, wala kaming kasama dito. Wala rin kaming hawak or what. Ito lang yung hawak namin. Tsaka yung camera. At maya-maya lang, bigla kaming may narinig na mga yapak galing sa labas. So, pwede kami makapag-communicate sa'yo dito gamit tong mga gadgets na dala namin?
Rinig mo? Feeling ko nandito siya sa loob. Pwede mo bang patunugin kahit yung isa sa mga gamit namin na nandito? Pwede ka bang makapag-communicate sa amin? Nagtanong kami ulit pero wala na kaming response na nakukuha. Kaya sinubukan namin magsindi ng kandila. Pero bago ko palang sindihan to, meron kaming narinig na kaluskos galing sa taas. Hindi na siya nag-response. So try natin guys, mag-candle lighting tayo dito. Try natin magsindi ng kandila. Subukan natin kung may... Ayun o. Rinig mo? Ikaw ba yung nagpatunog dito sa bubong? Okay, sige. Try natin magsindi ng kandila. Malayo kami sa music box guys, tsaka sa dead bell. So, check natin. Dito sinubukan ko ulit magtanong. Nakikita mo ba yung liwanag na to? Kung nandito ka, pwede mong gamitin yung REM pad or yung dead bell. Try mong patunugin. Dito ka ba? Ikaw ba yung nakatira dito sa bahay na to? Dito ka ba namatay? Pwede mo bang patunugin to? Yung mga gadgets, nandito ka ba ngayon? Ikaw ba yung namatay dito? At maya-maya lang, Ikaw ba yung nakatira dito sa bahay na to? biglang tumunog ang REM pad. Nung tumunog siya, meron din dito sa taas. Kaya sinubukan ko agad ang spirit box. So, try natin yung spirit box guys. Kasi medyo mahirap mag-communicate kung gadgets lang gamit. So, mas okay na may makuha tayong answer dito. Unang tanong pa lang ito agad ang nakuha kong sagot. Pwede ba namin malaman kung ilan yung spirito na kasama namin dito ngayon? 5? At nang tinanong ko kung sila ang nakatira dito, Kayo ba ang mga nakatira dito sa bahay? dito ako mas lalong kinilabutan dahil nagtutugma ang sagot sa aming mga tanong. Kami din. Klarong-klaro yun. Narinig mo? Patay. Sinubukan ko makiusap kung pwede nila ulit patunugin ang mga gamit. Pwede mo bang patunugin tong dala naming gamit? Kagaya ng ginawa mo kanina? Yes. So, pwede ka pumili dyan sa tatlo kung anong pwede mong patunugin. Pwede mong patunugin. Yes. Yes, lahat ng sagot. Puro oo ang sagot nito sa amin pero hindi tumutunog ang mga gadgets. At habang nag-iimbestiga, bigla ako minaamoy na sunog. At maya-maya lang, Amoy sunog. Tumutunog siya. at nang kumpirmahin ko to, Ikaw ba yung nagpatunog nitong REM pad? tugma ang sagot sa tanong namin. At nang tinanong ko kung pwede silang ipagdasal, biglang nag-iba ang aking pakiramdam. So gusto mo bang ipagdasal ka namin Gusto mo bang ipagdasal ka namin dito? Wag. Bakit ayaw mong ipagdasal ka namin? At dito sumagot na sila ng mga hindi kaaya-aya. Bakit ayaw mong ipagdasal ka namin? Nagmumura. At nang tinanong ko kung elemento ito o espiritu, Elemento ba kayo o espiritu? Elemento? dito kami mas lalong kinabahan dahil tugma ito sa sinasabi ng mga taga rito. At habang nagtatanong, biglang may nangyari sa music box. Dito ka ba namatay sa May ilaw. Pero hindi siya tumutunog, guys. Guys, hindi siya tumutunog. Umiilaw ito pero hindi na siya tumutunog. At nang tinanong ko kung sila ang may gawa nito, Ikaw ba nagpailaw ng music box? Oo. Yun, makikita nyo guys, wala na siyang tunog, umiilaw na lang siya. Dapat iikot to eh.
Kaya minabuti na naming umalis bago pa may mangyari na hindi kaaya-aya. Maraming salamat po sa pag-communicate sa amin. Kami po ay aalis na, hindi kayo namin pinahihintulutan na sundan kami.